at the very least, is what I would describe as cautiously aggressive. Okay? So he was very cautious. Hindi siya nag-agitate, hindi siya nagwa-warmongering, hindi siya nag-instigate na magalit ang mga taong bayan, and so therefore it's time to go to war with China. Walang ganon. So it was very diplomatic. Cautiously aggressive, ganito ay nilarawan ng political analyst na si Dean Ederson Tapia ang nilalaman ng talubati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa University of Makati din, nabigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng mga bansa upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa riyon. He emphasized the role of our regional partners to fortify regional security in Southeast Asia. So in other words, merong admission on the part of the President that the solution to the question is not only involving the Philippines and another country, but a more multilateral approach. Dahil dito, ipinapakita na hindi pa rin anya nagbabago ang foreign policy ng Administrasyong Marcos sa pagresolba sa usapin sa West Philippine Sea. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ukol naman sa naging pahayag na ito ng Pangulo sa kampanya laban sa iligal na droga, ayon kay Dean Tapia, may kaunting banat ito sa nakaraang war on drugs ng Administrasyon Duterte. I think walang direktang atake, no, sa Pangulong Duterte doon sa SONA ni President Marcos. Pero obviously, may mga konting banat. And makikita natin to particularly dun sa statement niya on the war on drugs. Nagpapakita rin umano ito na wala na ang konsepto ng UNITEAM sa kampo ng Duterte. Tingin ko, yung konsepto ng UNITEAM talagang kung pagbabasihan yung statement ng Pangulong Marcos na yun, wala na talaga yun. It was an obvious statement that my administration, at least insofar as the drug war is concerned, differs in strategy from the previous administration. Tungkol naman sa pagban sa Pogo, naniniwala ang UMAC din na tumugon lamang ang Pangulo sa matinding panawagan ng mamamayan ukol sa isyong ito. I think the President responded to the overwhelming clamor of the Filipinos to get rid of the Pogo. Sa kabuuan, nasagot-an niya ni PBBM ang mga nais na madinig ng mga Pilipino sa kanyang ikatlong SONA. It's very safe to say that among the 3 SONAs that he delivered, this is by far the best among the 3 SONAs. No? Ang mga naging ulat ng Pangulo, I think, are the very same issues that the people want to hear. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.